Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today, sir, 9 February 2024. Maiksi lang basahin ko kasi naatake na naman ako ng ubo. Pagising ko kasi nilalamig na naman ako. Kaya ayan. Hindi talaga ako sanay sa malamig guys. Sobra. Panalangin upang magtamo ng katarungan. Si gayon ni David ng kanyang inawit kay Yahweh patungkol kay Kas na isang Benjamita. Awit chapter 7 verse 1. O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako lumalapit, iligtas mo ako sa mga taong sa akin tumutugis. Verse 2. Kundi sila'y parang leon na lalapas sa akin, kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. Verse 3. O Yahweh, aking Diyos, kung ako may nagkasala at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba. Verse 4. Kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po'y naminsala o nang api ng kaaway. Verse 5. Payag akong hulihin, patayin kung kailangan, iwan akong walang buhay, at sa lupa'y mahandusay. Selah. Verse 6. O Yahweh, bumangon ka, puksain mo ang kaaway, ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay, gumising ka at sagipin mo ako, ngayon ay tulungan, dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. Guys, nandito na tayo sa Awit chapter 7 verse 7. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa at mula sa trono sa kaitasan, ikaw Yahweh ang mamamahala. Verse 8. Sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila, humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Verse 9. Ikaw ay isang Diyos na matuwid, batid mo ang aming damdamin at pag-iisip, sugpuin mo ang gawain ng masasama at ang mga mabubuti bigayan mo ng gantimpala. Verse 10. Ang Diyos ang aking sanggalang, iniligtas niya ang may pusong makatarungan. Verse 11. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Verse 12. Kung di sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang iahasa, pati ang kanyang pana ay kanyang iahanda. Verse 13. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda, kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Nako guys, sa panahon natin ngayon, hindi na ganyan ang weapons ng pamatay, kundi mga mga high-tech na ngayon. Mga bomba ng dipindot na lang kahit malayo natatamaan. Ulitin ko ha. Verse 13. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda, kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Verse 14. Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalukuhan, at ipinanganak niya ang kasamaan. Verse 15. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Verse 16. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap sa sariling karahasan, siya ngayon naghihirap. Verse 17. Pasasalamatan ko si Yahweh, sa kanyang katarungan aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan. Kaluwalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw na Gittith. Awit chapter 8 verse 1. Okay, ulit guys. Awit chapter 8 verse 1. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Verse 2. Pinupuri ka ng mga batang bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Verse 3. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Verse 4. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Verse 5. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinaspos mo siya ng dangal ng luwalhati. Verse 6. Ginawa mo siyang pinuno lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala.
Verse 7, mga tupa at kawan, pati na ang mababangis. Verse 8, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. Verse 9, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Verse 9 yan. Hanggang verse 9 lang pala yung verse 8, guys. Titingnan ko yung chapter 9 kung ano. Ayoko. Mahaba-haba itong chapter 9 eh. Iksiyan na lang natin, guys. 2 chapter lang ngayon kasi hindi masama talaga pakiramdam ko. Ewan ko ba pag-gising ko ganun na. Bye everyone. God bless.